Chapter 121. Umabot ng halos kalahating oras si Luna bago siya natapos magsalita. Ang karamihan ng mga miyembro sa madla ay nasa isang tulalan na estado, tulad ni David. Ang mga lalaking hayop na ito ay naakit lamang dito dahil sa kasikatan ng Free Campus Bells. Para sa pag-aaral ng martial arts. Sa mga panahong ito ay isang mas ligtas na pagpipilian upang kumita ng pera. Medyo humanga si David kay Luna. Maliwanag na nangangaral siya sa bingi, ngunit nagawa pa rin niyang magsalita ng may ganoong pananalig sa mahabang panahon. Ito ay hindi isang gawa na kayang gawin ng sinumang ordinaryong tao. Bubuksan ko na ang sahig para sa mga katanungan. Huwag mag-atubiling sagutin ang anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka, at lulutasin ko kaagad ang mga ito. Sabi ni Luna sabay upo sa podium na naka-crossfit. President Choron, itatanong ko lang po, may Grandmasters pa ba ngayon? Hindi ba ito ay isang bagay na lumalabas lamang sa mga palabas at nobela sa telebisyon? Tanong ng isang lalaking estudyante habang nakatayo. Ang mga Grandmaster, sa katotohanan, ay iba sa mga Grandmaster na nakikita mo sa TV o sa mga libro. Ito ay isang bagay na makikita mo lamang pagkatapos mong maabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang sa iyong pagsasanay sa martial arts. Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko sa iyo ngayon ang mga bagay-bagay, sagot ni Luna. President Choron, makakamit ba ng mga katulad natin ang mataas na antas ng cultivation sa ating martial arts training? Magiging mahirap. Ang martial arts ay hindi isang bagay na maaaring dalubhasain sa isang gabi, nangangailangan ito ng patuloy na pagsasanay mula sa isang murang edad. Kahit na ang pinakatalentadong tao ay haharap sa mga limitasyon sa kung ano ang maaaring makamit kung makaligtaan nila ang pinakamahusay na panahon ng paglilinang. President Choron, may narinig akong chismis na kayo ni President Jackson, ang pinakagwapong lalaki sa SRU, ay mag-asawa. Bukod dito, nagpahayag din si Pangulong Jackson na hindi niya papayagan ang sinumang lalaki na lumapit sa iyo. Maaari ko bang malaman kung kinikilala mo ang relasyon na ito? Matapang na tanong ng isang lalaki. Natahimik ang lahat ng naroon nang marinig ang tanong niya. Gusto nilang lahat malaman kung paano sasagutin ni Luna ang tanong na ito. Halata namang curious ang lahat tungkol dito. Paumanhin, hindi ko sasagutin ang anumang mga tanong na walang kaugnayan sa martial arts. Kung wala ng ibang katanungan, magsasagawa ako ng live na demonstrasyon. Kitang-kita sa magulong atmosphere ng venue na hindi nasiyahan ang lahat sa sagot ni Luna. Maya-maya, dalawa pang tao, isang lalaki, at isang babae ang pumasok mula sa lobby. Matapos magmadaling magwalas ng kanilang mga tingin sa silid, naglakad sila papunta kay David. Nangangatog ang mga tuhod ng lalaki habang nakaluhod sa tabi ni David. Mr. Ledell, I'm sorry, hindi kita dapat nasaktan. Sana mapatawad mo ako at huwag magtanim ng sama ng loob sa akin kung okay lang sa'yo. Maaari ka bang tumulong sa pagbibigay ng magandang salita para sa akin sa pamilya Luther? Pagmamakaawa ni Leo habang nakaluhod sa tabi ni David. Matapos masaktan si Sandy noong Biyernes ng gabing iyon, sinimulan ng pamilya Luther ang pag-atake sa lahat ng negosyong pag-aari ng kanyang mga magulang kinabukasan. Ang pamilya Luther ay napakalakas sa River City na ang lahat ng mga negosyo na pag-aari ng kanyang pamilya ay halos agad na nabangkarote pagkatapos ng kanilang mga pag-atake. Wala sa mga koneksyon na nakipag-ugnayan ang kanyang mga magulang sa nakalipas na 2 araw ay walang nagawa. Hindi pa nila alam na dahil sa nasaktan ng kanilang anak ang anak na babae ng pamilya Luther hindi rin siya naglakas loob na sabihin sa kanyang mga magulang ang totoo, dahil wala siyang ideya kung ano ang gagawin sa kanya ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, nawala sa kanya ang lahat. Nabangkarote ang kanyang mga magulang, at gusto ng bangko na kolektahin ang kanilang mga utang. Ngayon, halos lahat ng halaga sa bahay ay naibenta. Nawalan pa sila ng bahay. Ngayon, ang buhay ng kanyang pamilya ay mas malala pa kaysa sa buhay ng mga pulubi sa lansangan. Ang buhok ng kanyang mga magulang ay naging kulay abo magdamag, at pinag-iisipan pa nilang kitilin ang sarili nilang buhay para malutas ang problema. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, napagpasyahan niya na, batay sa magalang na saloobin ni Sandy kay David noong gabing iyon, si David lang ang tanging taong makapagliligtas sa kanyang pamilya. Kung tinulungan siya ni David na humingi ng awa sa pamilya Luther, hindi nahaharap sa krisis ang kanyang pamilya.
Kaya naman, kinaladkad niya si Sarah kasama niya para makipagkita kay David at nangako pa nga kay Sarah. Kung pumayag si David na tumulong sa paghingi ng awa para sa kanyang pamilya at lutisin ang krisis na kinakaharap nila, agad niya itong pinakasalan. Hindi na mahalaga sa kanya ang karangalan. Kung mareresolba niya ang krisis na kinakaharap ng kanyang pamilya, ang kailangan lang niyang gawin ay lumipat ng paaralan upang magpatuloy sa pagiging high and mighty Leo. Kung hindi mareresolba ang krisis, ang kakaharapin ng kanyang pamilya ay isang buhay na kahit isang pulubi ay hindi nanaisin. Ang pagluhod ni Leo kay David sa pagpasok sa silid ay pumukaw sa interes ng marami. Nagtipon-tipon ang lahat, sinusubukang malaman kung ano ang nangyayari. Hindi ba Leo? Nakilala ng isang tao sa bulwagan si Leo. Medyo kilala si Leo sa South River University. Kung tutuusin, isa siyang trust fund baby. Maaaring hindi siya ang pinakamayaman, ngunit siya ang pinakamayabang. Wow! Si Leo yun. Lumuhad ba siya sa harap ng napakaraming tao? Sino ang taong ito? Itinuon ng lahat ang kanilang tingin kay David, gustong malaman kung anong uri ng tao ang nagawang magpaluhod kay Leo sa publiko. Naramdaman ni Leo na uminit ang mukha niya nang mapagtantong nakilala siya. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa buong buhay niya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Nasa kamay ni David ang kapalaran ng kanyang buong pamilya. Leo Tate, wala naman akong ginawa sa iyo diba? Anong silbi kung lumuhad ka sa harapan ko at nagmamakaawa sa akin? Dahan-daang sabi ni David habang nakatayo. Chapter 122. Ngayong nagkukumpulan na ang lahat, wala nang pagpipilian si David kundi ang tumayo. Mr. Liddell, umaasa ako na matutulungan mo akong magmakaawa sa pamilya Luther na magpakita ng awa at palayain ang pamilya ko, kung okay lang. Sabi ni Leo, inatake ka ng pamilya Luther dahil nasaktan mo si Sandy. Ano ang kinalaman nito sa akin? Tsaka close ba tayo? Bakit kita tutulungan? Tanong ni David bilang sagot. Walang ideya si Leo kung paano sasagutin ang mga tanong ni David. Close ba sila? Ninakaw niya ang kasintahan ni David mula sa kanya, pinahiya si David, naging sanhi ng pagsusuka ni David ng dugo, at kahit na naipost ang mga larawan sa network ng campus at mga chat ng grupo, na ginawang si David ang puno ng mga biro ng faculty. Paano sila naging close? Mas tumpak na sabihin na sila ay sinumpa ang mga kaaway. Napatingin si Sarah kay David. Siya ay tila naging isang ganap na bagong tao mula noong sila ay naghiwalay. Noong nakaraan, kung may magtatanong kung sino ang mas nakakakilala kay David, tiyak na siya ang taong iyon. Gayunpaman, napagtanto niya ngayon na hindi niya kilala si David. Paano kaya mabilis na nagbago ang pagkatao ng isang tao? Gayun din, si David ay nagkaroon ng paraan upang matulungan ang pamilya ni Leo. To the point na handang lumuhad si Leo at humingi ng tawad sa kanya. Inilihim ba niya ito sa lahat? Ng oras na ito, sinusubukan ba niya ang kanilang relasyon sa lahat ng ito? Ang bulong-bulungan ay ang ilang mga trust fund na sanggol ay nasiyahan sa pagbabalat kayo sa kanilang sarili bilang mga mahihirap na lalaki kapag naghahanap ng tunay na pag-ibig. Kung iyon ang kaso, pagkatapos, ano ang ginawa niya? Sumuko na ba siya sa isang napakayaman na trust fund na sanggol na inilihim ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa ilang piraso ng damit at pitaka ng designer? Bukod dito, minahal, inalagaan, pinaunlakan, at pinatawad siya ng napakayaman na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sarah na blanko ang kanyang isip. Nawalan siya ng kagubatan para sa isang puno. Hinawakan ni Leo si Sarah, tumabi sa kanya, at hinayla siya pabalik sa realidad. David, magsasalita pa lang sana si Sarah nang pigilan siya ni David. Sarah, sinusubukan mo bang tulungan ang kanyang pamilya na humingi rin ng awa? Tanong ni David habang nakatitig kay Sarah. David, sana matulungan mo si Leo. Sabi ni Sarah pagkatapos mag-ipon ng lakas ng loob. Wala na siyang pagpipilian. Iniwan na siya ni David. Kung hindi niya panghawakan ang huling straw na ito, wala siyang maiiwan. Umaasa ka. Sa anong mga batayan mo ibinabatay ang iyong pag-asa? Bilang ex-girlfriend ko. Bilang kaklase ko sa high school, o bilang girlfriend ngayon ni Leo? Nanunuyang tanong ni David. Noon naunawaan ng lahat ng madla ang nangyayari. Si David ang taong galit na samuka ng dugo matapos na nakawin ni Leo ang kanyang kasintahan mula sa kanya, at siya rin ang taong kinuhanan ng litrato ni Leo at ipinost sa campus network at mga group chat.
Ilang araw na ba mula noon? Ngayon, nakaluhod si Leo kay David. Humihingi ng tulong sa kanya. Paano naging mabilis ang mga mesa? Kahit na ang mga drama sa telebisyon ay hindi maglakas loob na gawin ito. Chapter 123. David Lindell, nakikiusap ako sa iyo, okay? For the sake of our past relationship, can you help me just this once? Biglang hininaan ni Sarah ang boses at nagsimulang magmakaawa. Ngayon, kung mapapatulong niya si David sa pagresolba sa krisis na kinakaharap ng pamilya ni Leo, mapapangasawa niya si Leo at mamuhay ng mayaman at marangyang buhay. Iyon ay palaging pangarap niya. Nanaginip siya noon pa noong kasama niya si David. Gayunpaman, nag-alinlangan siyang ituloy ito dahil sa mabait na pakikitungo sa kanya ni David. Kung hindi, hinding-hindi niya itinaboy si David nang sabihin ni Leo ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sarah Jensen, wala kang karapatang magmakaawa sa akin. Lahat ng iba ay may karapatang magmakaawa sa akin, ngunit ikaw ay hindi. Marami na akong nagawa para sa iyo sa paglipas ng mga taon, ngunit wala ako kumpara sa ilang piraso ng damit at pitaka ng mga taga-disenyo. Ilang taon na akong bulag, at hindi kita matutulungan. Column. Umalis na si David nang matapos siyang magsalita. Gayunpaman, hinawakan ni Leo ang kanyang mga paa. Mr. Liddell, kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Mangyaring, tulungan mo ako sa isang pagkakataon. Ikaw lang ang taong makakatulong sa akin ngayon. Matatapos ang pamilya ko kapag hindi mo ako tutulungan, humihikbi si Leo habang nakakapit sa paa ni David. Si David na ang huling pag-asa niya ngayon. Sisipain na lang ni David si Leo. Pagkatapos, isa pang kaguluhan ang umalingaw sa pasukan. Kaagad, isa pang tao ang pumasok sa bulwagan, kasama ang isang malaking grupo ng mga tao na sumusunod sa kanila. Ang taong naglalakad sa pinakaharap ay si Howard Jackson, ang presidente ng SRU Student Council at ang pinakagwapong lalaki sa SRU. Siya rin ang opisyal na kasintahan ni Luna Shoron. Wow! Nandito si Pangulong Jackson. I bet nandito siya para makipagkita kay President Shoron. Golden couple sila ng faculty. Halika, halika, tingnan natin. Agad na, naghiwa-hiwalay ang mga taong nakapalibot kay David at ang iba pa at tumakbo para panoorin sina Howard at Luna. Bahagyang nagtulak si David at nagawa niyang itulak si Leo. Hindi pinapansin sina Leo at Sarah, naglakad din si David papunta sa crowd para tingnan kung ano ang isasagot ni Luna. Lahat ng nangyari ngayon kina David at Leo ay hindi man lang nakaapekto kay Luna. Mayroong ilang daang tao sa bulwagan, ngunit halos 10 lamang sa mga taong iyon ang nanunood kina David at Leo. Ang karamihan sa kanila ay nakatayo pa rin sa paligid ng podium at nanunood ng live na demonstrasyon ni Luna. Sa entablado, si Luna ay nagbibigay ng live na demonstrasyon kasama ang isang matandang miyembro ng Martial Arts Club. Ito ang pinakahihintay ng lahat. Dahil maaari silang makalapit sa Campus Bell gayunpaman, naglakad si Howard sa entablado at sinabi sa miyembro, ano ang sinabi ko? Walang lalaki ang pinapayagang makakuha. Malapit kay Luna. Akala mo ba nagbibiro ako? Sorry, President Jackson. Aalis ako ngayon din. Nanginginig na sabi ng miyembro. Siya ang unang sumugod nang sabihin ni Luna na kailangan niya ng kalaban dahil gusto niyang makalapit sa magandang ginang. Pagkatapos ng lahat, sila ay nakikibahagi sa aktwal na labanan. May mga pagkakataong hindi may iwasang magkadikit ang kanilang mga katawan. Ang kanyang mga iniisip ay marumi rin. Dati, laging babaeng miyembro ang umaakyat sa entablado. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nais niyang subukan at samantalahin ang pagkakataong ito ngayon. Sa totoo lang, napakaganda ni Luna kaya nahihirapan siyang pigilan ang sarili. Ngayong nandito na si Howard, hindi niya maiwasang makonsensya. Bukod dito, si Howard din ang presidente ng Student Council, at ang sabi-sabi ay galing siya sa isang napakalakas na pamilya. Hindi magiging katalinuhan kung saktan niya siya. I freeze. Sinong nagpahintulot na umalis ka? Tinawag ni Howard ang miyembro na aalis na sana. President Jackson. Sampal. Hindi natapos ang pagsasalita ng miyembro bago siya pinutol ni Howard ng isang sampal sa mukha. Sampal. Isang sampal na naman ang maya-maya. Sampal. 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 5 beses siyang sinampal ni Howard sa mukha. Gusto pa sana niyang ipagpatuloy ang paghampas sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Luna.
Howard Jackson, itigil mo yan. Sigaw ni Luna. Miss Luna, sinabi sa akin ni Mr. Zachary Quinn na protektahan ka at pigilan ang sinumang lalaki na lumapit sa iyo, ngunit naglakas loob siyang suwayan ang utos ko. Nararapat siyang bugbugin, sabi ni Jackson. Pagkatapos, itinuro niya ang isang malakas na sipa sa katawan ng miyembro. Naramdaman ng miyembrong iyon ang matinding pananakit ng kanyang tiyan bago niya naramdaman ang pagkawalan ng timbang ng kanyang katawan habang lumilipad siya palabas ng stage. Ang entablado ay higit sa isang talampakan sa ibabaw ng lupa. Kung ang isa ay mahulog dito, sila ay sa pinakadulo hindi bababa sa malubhang pinsala. Agad namang nagtakbuhan ang lahat ng nakatayo sa malapit nang makita nilang may lumilipad patungo sa kanila, sa takot na baka may masaktan silang inosenteng tao. Si David lang ang nanatiling nakatayo sa kinaroroonan niya. Nang makitang malapit nang bumangga sa kanya ang miyembro, inabot ni David ang kanyang mga braso, hinawakan siya, at pagkatapos ay ibinagsak siya sa sahig. Lumingon si Howard upang tumingin sa mga manunood nang wala siyang narinig na sigaw ng sakit at pagkatapos ay nakita niyang nailigtas na sila. Magtatanong pa lang sana siya kung sino ang naging mapangahas, nahadyap niya ang mukha ni David. Nanliit ang kanyang mga pupil habang ang kanyang puso ay tumibok sa gulat. Hindi ba si David Liddell iyon? Hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya ang naranasan niya noong gabing iyon sa Fuller Golden Sands. Isa sa 8 mahuhusay na manlalaban sa T-Faction, si Mr. Zachary Quinn, na inakala niyang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ay tumakas pabalik sa capital city na may mga buntot sa pagitan ng kanyang mga paa matapos makaranas ng nakakahiyang pagkatalo. Ilang araw na ang lumipas, ngunit natatakot pa rin siyang sumilip. Ang taong iyon ay si David, isang alumnus ng South River University, at ang taong nagligtas ng buhay ng isang tao habang nakatayo sa labas ng entablado. Maging si G. Quinn ay hindi nang ahas na maghayganti matapos magdusa ng napakalaking kawalan. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay ang isang menor de edad na karakter na tulad niya ay malapit ng lapirutin na parang langgam? Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Humingi ng tawad sa kanya. Pero napakaraming tao dito. Kung hihingi siya ng tawad ngayon, sinisira niya ang imaheng nilinang niya para sa sarili niya sa South River University, di ba? Paano pa niya ipapakita ang mukha niya dito? Pero, ano ang dapat niyang gawin kung hindi siya humingi ng tawad at ipalabas ang galit sa kanya ng ibang tao? Siya ay isang tao na kahit si Mr. Quinn ay hindi kayang masaktan, lalo na ang kanyang sarili. Kahit ano, paano kung mahalaga ang karangalan? Mas mahalaga ba siya kaysa sa buhay niya? Bukod dito, ito rin ang kanilang teritoryo. Hindi naman siguro magdaramdam ang isang big shot na tulad niya sa isang katulad niya basta humingi lang siya ng tawad, di ba? Matapos itong pag-isipang mabuti, ilang hakbang pasulong si Howard bago siya tumalon sa stage at naglakad patungo kay David. Kumaway ng kamay si David at sinenyasan ang miyembro na kakababa ni Howard sa stage para makisalamuha sa mga taong nakatayo sa gilid. Ngayon, tumayo si David at tumingin mismo sa mga mata ni Howard. Naghanda ang lahat na panoorin ang isang magandang palabas sa harap nila. Nang matapos silang maghanda para panoorin ang pakikitungo ni Howard kay David. Howard Jackson, itigil mo na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa paglimot ko sa ugali ko sa iyo. Huwag mong isipin na matatakot akong bugbugin ka dahil lang isa ka sa mga tao ni Zachary. Nang matapos magsalita si Luna, lumakad siya ng ilang hakbang para makababa siya sa stage at pigilan si Howard. Noon ay sinabi ni Howard ang isang bagay na naging sanhi ng paglaki ng mga mata ng lahat ng naruroon na halos malaglag ang kanilang mga eyeballs mula sa kanilang mga socket. Pinagmasdan nila si Howard na pinagsalikop ang kanyang mga kamay at yumuko kay David bago sinabing, "Paumanhin, Mr. Liddell, hindi ko dapat ginawa ang ginawa ko ngayon lang. Hindi ko napansin na present ka pala kanina. Sana ay maging bukas palad ka at huwag magtanim ng sama ng loob sa isang hamak na katulad ko." Ako, si Howard Jackson, ay taos-pusong humihingi ng paumanhin. Pasensya na. Chapter 124. Ano? Natigilan ang lahat ng naghihintay ng dramatic showdown. Kasama rito si Luna, na sa sobrang pagkatulala ay nanlamig siya. Sino si Howard Jackson? President ng SRU Student Council. Ang pinakagwapong lalaki sa SRU.
Bukod dito, nabalitaan siyang nagmula sa isang nakakatakot na makapangyarihang pamilya. Ang mga taong tulad ni Leo, na ang swerte ay nagmula sa bagong pera, ay hindi karapat-dapat na linisin ang kanyang sapatos para sa kanya. Sa SRU, kahit ang paaralan ay kailangang bigyang pansin ang kanyang sinabi. Gayunpaman, ang isang katulad niya ay kailangang yumuko at humingi ng tawad kay David. Ano ang pagkakakilanlan ni David? Bale ang katotohanang lumuhad si Leo sa harapan niya. Kahit na ang isang sikat na tao tulad ni Howard ay hindi kayang saktan siya. Medyo nakakatakot kung iisipin mo. Kailan pa nagkaroon ng napakakapangyarihan sa South River University? Nagulat din si Luna. Tutal, isa si Howard sa mga tauhan ni Zachary. Si Zachary Quinn, isa sa 8 mahusay na mandirigma sa pangkat ng T, ay isang makapangyarihang tao pa rin kahit na siya ay nagtatago sa capital city ngayon. Naturally, hindi ordinaryong tao si Howard kung pumayag si Zachary na kunin siya sa ilalim ng kanyang pakpak matapos siyang makilala. Sa mga taon na ipinadala siya ni Zachary upang bantayan siya, hindi niya pinakitunguhan ng sinuman maliban kay Zachary ng ganoong paggalang. Kung ganoon, ibig bang sabihin ng taong nakatayo sa harapan nila ay kapantay ni Zachary? Si Luna ay talagang hindi masyadong interesado sa mga panloob na pangyayari ng T-Faction. Kung hindi, narinig niya na si Zachary ay tumakas sa River City habang ang buntot ay nasa pagitan ng kanyang mga binti hindi pa nagtagal. Kung ikinonekta niya iyon sa imaheng nasa harapan niya ngayon, napagtanto niya na si David ang taong nagpal-ayos kay Zachary. Ang pamilya Shoron ay isang nakatagong aristokratikong pamilya. Kung mayroon silang anumang mga plano sa pagsasapubliko ng kanilang sarili, kakailanganin nilang makipagtulungan sa isang makapangyarihan, matatag na pamilya. Kaya, itinuon nila ang kanilang mga mata sa pamilyang Quinn, na nakabase sa capital city. Ang pamilya Quinn ay nakaranas din kamakailan ng mga kahirapan sa kanilang mga pag-unlad at lubhang nangangailangan ng tulong mula sa ibang bansa. Kaya naman, agad na nagtama ang dalawang partido ang pag-aasawa ang pinakamahusay na paraan upang matiyak ang pagkakaisa ng kanilang pagtutulungan, kaya naman interesado ang magkabilang pamilya na maging mag-asawa sina Luna at Zachary at mapanatili ang kanilang matatag na samahan. Lubhang tutol si Luna sa pagpapakasal para sa mga benepisyo. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian, dahil siya ang nag-iisang anak na babae ng pamilya. Hindi siya binigyan ng kalayaang pumili at maaari lamang tanggapin kung ano ang isinaayos ng kanyang pamilya para sa kanya. Si Zachary ay naging smited kay Luna sa unang pagkakataon na nagkita sila, at kasama ng mga pagsisikap ng magkabilang pamilya, ay nagpasya na si Luna ang kanyang asawa. Buti na lang at bata pa si Luna. Pagkatapos ay pinili niyang pumasok sa universidad sa River City para maiwasan niya si Zachary. Hindi niya akalain na magpapadala siya ng isang tao para tiktikan siya. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ni David na yuyuko si Howard sa kanya at humingi ng tawad. Akala niya hahampasin siya ni Howard. Inihanda pa ni David ang kanyang sarili upang mapanatili niyang kontrolado ang kanyang lakas at maiwasang masyadong masaktan si Howard. Pagkatapos ng lahat, sa pagitan nila, ang isa ay miyembro ng SCC habang ang isa ay miyembro ng T-Faction. Sa isang paraan, maaari silang ituring na mga kaaway, at katatapos lang niyang bugbugin ang kanyang amo ilang araw na ang nakalipas. Naisip niya na kahit na si Howard ay hindi maglakas loob na saktan siya, kahit papaano ay kakausapin niya ito ng marahas, hindi ba? Hindi ba't ganito palagi ang nangyayari sa mga palabas sa telebisyon? Kailan kaya maglalapitan ang magkaaway at yumuko habang humihingi ng tawad? Paano niya dapat isagot iyon? Sa totoo lang, ito ay dahil minamaliit ni David ang kanyang sarili. Palagi niyang iniisip na hindi siya sapat na makapangyarihan, ngunit sa totoo lang, sapat na ang kapangyarihang ipinakita niya para takutin ang maraming tao. Chapter 125. Kung hindi na sana mananahimik si Zachary pagkatapos ng nakakahiyang pagkatalo. Hindi ito akma sa kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa 8 mahusay na mandirigma sa T-Faction. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya bumabalik pagkatapos ng lahat ng oras na ito ay dahil pakiramdam niya ay hindi niya maaayos ang sitwasyon kung babalik siya. Bagamat nagkaroon ng kaunting alitan sa pagitan ng T-Faction at ng SCC. Hindi dahil ang mga miyembro ng T-Faction ay hindi maaaring tumawid sa mga lugar na kontrolado ng SCC,
o ang mga miyembro ng SEC ay hindi makapasok sa mga lugar kung saan matatagpuan ang T-Faction. Isa itong isyu sa pag-iwas sa mukha na limitado lamang sa mga nakatataas ng parehong partido, o hindi bababa sa pagitan ng 8 mahuhusay na mandirigma ng T-Faction at mga pangunahing miyembro ng SEC. Kapag ang mga nakatataas ng isang partido ay nagtakda, ang kabilang partido ay magpapadala ng mga angkop na miyembro upang salubungin din sila. Ang mga ordinaryong miyembro ay maaaring pumunta saan man nila gusto, dahil walang sino man ang nagbigay pansin sa kanila. Dati, kung si Charles ay hindi naging desperado na ma-promote ang kanyang sarili sa core membership at baligtarin ang humihinang sitwasyon ng kanyang pamilya, maaari sana siyang magpanggap na walang nakita. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mataas na antas na miyembro lamang ng SEC, at ang kanyang posisyon ay hindi maikukumpara sa posisyon ni Zachary bilang isa sa 8 mahusay na mandirigma ng T-Faction. Ang gusto niya ay maakit ang atensyon ng 3 amo ng SEC. Habang hinuhubog ng tubig ang sarili sa sisidlan na naglalaman nito, ang isang matalinong tao ay nakikibagay sa kanyang mga kalagayan. Hindi inisip ni Howard na siya ang may kasalanan sa ginawa niya, at walang tatawa sa kanya kahit na may lumabas na balita. Sa karamihan, ang mga tao sa paaralan na hindi nakakilala kung sino si David ay iisipin lamang na siya ay duwag. Tsaka malapit na siyang mag-graduate. Kahit anong pilit nila, hinding-hindi makakamit ng mga ordinaryong tao sa kanyang paaralan ang antas na kinaroroonan niya sa kanilang buhay. Nagpatuloy si Howard sa pagyuko kay David, hindi nang ahas na ituwid ang sarili bago marinig ang boses ni David. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay panatilihin ang poster na ito. Sa sandaling iyon, bumalik si David sa kanyang katinoan at sinabi, Mr. Jackson, magandang ideya para sa iyo na magpanatili ng mababang profile. Hindi naman malaking kasalanan ang ginawa ng estudyanteng iyon. Kailangan bang maging ganoon ka-harsh sa kanya? Kung hindi ko lang siya nasalo ngayon, grabe ang sugat niya dahil sa pagkahulog mula sa napakataas na taas. Ikaw ay nasa South River University sa River City, hindi Capital City. Sabi nga sa kasabihan, never strike someone showing friendly. Sa halip na maglaro ayon sa karaniwang mga patakaran, pinili ni Howard na yumuko at humingi ng paumanhin sa kanya, na naging dahilan para medyo mapahiya si David. Kung tutusin, walang matinding puot o sama ng loob sa pagitan nila. Oo, Sir, Mr. Liddell, iingatan ko yan. Noon lamang umayos si Howard at nagsalita sa tonong magalang gaya ng dati. Dahil sa pagkabagot, tumalikod si David at umalis. Sa una ay naisip niya na magagawa niyang kumuha ng ilang mga trick at matutunan kung paano kontrolin ang kanyang lakas. Gayunpaman, sa huli, hindi lamang siya ay walang natutunan, ngunit naramdaman din niya ang isang unggoy habang ang lahat ay nagkukumpulan at nakatitig sa kanya. Lahat ng malapit kay David ay automatikong nag-alis ng landas para sa kanya. Akala nila noong una ay magkakaroon ng isang dramatic showdown, ngunit natapos ito ng mapayapa. Nakatitig ang lahat sa umaatres na figure ni David na may pantay na pag-usisa at paggalang. Tila mula ngayon ay may iba nang aangkin ang titulo ng pinakamaimpluwensyang tao sa SRU. Medyo mahigit kalahating buwan lang ang inabot ni David mula sa pagiging hindi kilalang tao tungo sa pagiging pinakamaimpluwensyang tao sa SRU. Ang bilis ng pag-unlad ng mga bagay ay sadyang hindi kapanipaniwala. Walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Luna habang nakatitig sa nawawalang figure ni David. Nang madaanan ni David sina Leo at Sarah, tila may gustong sabihin bago niya napagtanto na wala na siyang koneksyon sa kanya. Tila kahit anong sabihin ito sa kanya, wala itong kabuluhan. Nakahinga ng maluwag si Howard nang makita niyang aalis na si David nang hindi nagdudulot ng gulo sa kanya. Mula nang masaksihan ang kapangyarihan ni David noong isang gabi, nakita ni Howard na labis na nakaka-stress na harapin si David ng direkta. Ang mga walang basic sa martial arts ay hindi mauunawaan ang uri ng pressure na kanyang kinakaharap. Nakakaramdam ito ng kakilakilabot tulad ng paghiling sa isang ordinaryong tao na harapin ang isang mas mataas na kapangyarihan. Miss Luna, inayos ni Mr. Zachary na bantayan kita, at sana ay magpakita ka ng paggalang at pangangalaga sa iyong sarili. Ang mga bagay ay hindi magiging kasing ganda ng mga ito ngayon kung si Mr. Zachary ay kailangang magpakita mismo, sabi ni Howard bago lumabas ng hall.
Howard Jackson, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsalita sa akin sa ganoong paraan? Bumalik ka at sabihin mo kay Zachary Quinn na hindi pa ako kasal sa kanya. Wala siyang karapatang kontrolin ako ngayon. Galit na sabi ni Luna habang nakatalikod si Howard. Naglakad na si Howard. Gayunpaman, ang huling pakikipag-usap niya kay Luna ay naglagay ng maraming tanong at pagpapalagay sa isipan ng mga estudyante sa bulwagan na nanunood sa kanila. Ano ang ibig sabihin noon? Parang pinadala lang si Howard ng nagngangalang Zachary Quinn para bantayan si Luna. Ibig sabihin, taken na si Luna Shoron. Malalaman mo mula sa katotohanan na tinawag ni Howard ang taong iyon bilang Mr. Zachary Quinn, na hindi siya isang puwersa na dapat isaalang-alang. Kung ikukumpara kay David, sino ang mas makapangyarihan? Ang iniisip ng karamihan sa kanila ngayon ay ang mga bagay ay magiging lubhang kapana-panabik kung sinimulan ni David ang isang relasyon kay Luna at gagawin si Mr. Zachary Quinn na pumunta sa SRU at makipagkita kay David. Gayunpaman, base sa inaste ni David kanina, tila wala siyang interes kay Luna Shoron, ang pinakamaganda sa 3 campus bells ng SRU. Chapter 126. Wala nang mapupuntahan si David pagkalabas ng gusali, ni hindi na niya gustong bumalik sa silid-aralan, kaya pumunta siya sa maliit na kagubatan sa tabi ng larangan ng palakasan at panay ang tingin sa mga estudyante sa larangan ng palakasan, pinagpapawisan ang mga balde. Naisip niya ang kanyang karanasan sa nakalipas na kalahating buwan. Parang panaginip talaga. Sa una ay isang mahirap, ang kanyang buhay ay nabago dahil sa isang sistema. Hindi niya namalayan kung gaano nakatagal. Isang malutong at malinaw na boses ang umalingaw sa tabi ng tainga ni David. Ikaw ba si David? Nilinga ni David ang kanyang ulo. Luna, anong ginagawa niya dito para hanapin siya? Gayunpaman, sumagot siya, oo. Kilala mo ba si Zachary? Tanong ulit ni Luna. Uri nang, magkaibigan ba kayo? Mga kaaway. Oo, hindi mga ordinaryong tao ang maaaring maging kalaban ni Zachary. Hindi nakakagulat na takot si Howard sa iyo. Nagkakamali ka. Isa akong ordinaryong tao. Hindi pinag-isipan ni Luna ang isyong ito at nagtanong, gusto mo bang sumali sa martial arts club? Gusto ko noong una, pero ayaw ko nang sumali. Bakit? Bakit ako sasali kung wala akong matutunan? Binalik ni David ang tanong. Medyo nagalit si Luna matapos marinig ang sagot ni David. Kung minamalas ni David ang martial arts club, hindi ba't minamaliit din siya noon bilang presidente ng club? Sa tingin mo ang martial arts club ay isang away ng babae? Mayroon bang mga tunay na talento kung gayon? Hindi ba ikaw na mismo ang nagsabi na huli na ang lahat para magsanay ng martial arts ngayon? Dahil takot na takot si Howard sa iyo, David, at dahil nakikita mong kaaway mo si Zachary, naniniwala akong medyo malakas ka, tama. Gusto mo bang sumali sa martial arts club bilang vice president? Niyaya siya ni Luna. I'm sorry, pero hindi ako interesado. Baka maghanap ka ng iba. Sagot ni David. David, I've been privately appointed to be Zachary's wife, so since kaaway mo siya, ayaw mo ba siyang asar? O baka ipahiya siya? Lumingon si David kay Luna. Siguradong wala sa isip ang sisiw na ito. Anong kinalaman ko sa ayaw mong pakasalan siya? Sinusubukan mo bang gamitin ako bilang baril? O para gawin akong dahilan? Hindi ako tanga. Kakagat ito sa kanya balang araw. Isang beses lang siyang nanalo sa pamamagitan ng isang flop. Kung ikumpara niya ang kanyang sarili kay Zachary, nahuhuli siya. Hindi sumagot si David. Sa halip ay tumayo siya kaagad. Medyo naguluhan si Luna sa ginawa ni David. Hindi ba sila magkaaway? Akala niya ay mapapasali niya si David sa club sa pamamagitan ng pagsasabi niyan. Magiging kagiliw-giliw na makita kung patuloy na makikialam si Howard kung nangyari iyon. Tsaka base sa reaksyon ni Howard kanina, kapantay man lang ni David si Zachary, di ba? Kung dumating si Zachary, ito ay magiging isang matinding labanan sa pagitan ng magkatugmang mga kalaban, at magiging perpekto ito kung mauuwi sa isang talo-talo na sitwasyon. Nang makitang aalis na si David, agad na sinugod ni Luna si David dahil sa desperasyon. Sa kanyang opinyon, si David ay magaling sa pakikipaglaban. Bukod dito, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas, kaya dapat nahadlangan ni David ang kanyang pag-atake. Sa isang banda, gusto niyang subukan ang kakayahan ni David.
Sa kabilang banda, nais niyang ipakita kay David na ang martial arts club ay hindi lamang mga away ng babae. Nagdala talaga ito ng bigat. Nilagpasan pa lang ni David si Luna nang maramdaman niya ang pagbagso ng hangin sa likuran niya. May umatake ba sa kanya? Ang kanyang mga sentido ay lubhang masigasig sa sandaling iyon. Nangyari ito ng biglaan, samantalang si David ay hindi gaanong bihasa sa pagkontrol sa sarili niyang kapangyarihan. Kaya't ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay sumambulat ng hindi mapigilan. Ito ay ganap na ginawa sa labas ng instinct. Sa paghusga mula sa kanyang kapangyarihan sa sandaling iyon, ang isang kompletong pagsabog ay maaaring maging ganap na nakakatakot. Ang tanging naramdaman ni Luna ay ang aura ni David na bumubulusok sa kanya na parang isang mabangis na bagyo. Para siyang patag na bangka sa dagat, na nanganganib na lumunin ng dambuhalang alon anumang oras. Nagtataka, hindi pa nakapag-react si Luna ng isang malapad na kamay ang yumuko sa kanyang makatarungan at balingkinitang leeg na parang sipit ng bakal. Nakaramdam ng pagkahilo si Luna, gusto niyang umiyak. Mabilis na bumalik sa katinoan si David at nagmamadaling bumitaw nang makita ang sarili na nakahawak sa leeg ni Luna. Tinakpan ni Luna ang leeg at tumingkayad sa sahig na umuubo ng malakas. Ang kanyang mga luha ay umagos na parang sirang dam. Nakatayo doon si David na awkward. Ang ginawa niya sa sandaling iyon ay ganap na wala sa instinct. Sisihin ang sisiw na ito sa pag-atake sa kanya nang walang anumang babala. Paano siya masisisi? Hindi pwede. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo si David, sa wakas ay tumingkayad si David at marahang tinapik ang likod ni Luna, umaasang matulungan itong bahagyang maging komportable. Pagkatapos ng 1 o 2 minuto, sa wakas ay huminahon si Luna at tumigil sa pag-ubo. Lumingon siya para tingnan si David, namumula ang maganda nitong hugis-pusong mukha at nakakabighaning malalaking mata. Hindi ko sinasadya, Ms. Luna, hindi ko alam na sasalakayin mo ako mula sa likod. Ginawa ko yon out of instinct. Medyo awkward na sabi ni David. Tuldok, sinasabi mo bang ako ang may kasalanan? Kung pinatay mo ako kanina, ako ang humihiling nito. Tanong ni Luna sa medyo paos na boses, hindi na kasing presko at malinaw tulad ng dati. Hindi ba iyon ang nangyari? Kahit na si David ay hindi nang ahas na sabihin iyon. Hindi. Nag-overact ako. Kasalanan ko. Sagot ni David. Dahil ikaw ang may kasalanan, ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Mapapatay mo sana ako kung mas mahigpit ang pagkakahawak mo ngayon. I was just trying to tell you that the martial arts club is not just a girl fight. Hindi ko man lang sinubukang saktan ka. Ano ang gusto mo kung gayon? Tanong ni David. Sumali sa martial arts club bilang vice president at sumang-ayon sa isang kondisyon. Sabi ni Luna. Naisip ito ni David at sinabing, maaari akong sumali sa martial arts club, ngunit hindi ako papayag sa iyong kondisyon. Dapat ba akong mamatay kung hihilingin mo sa akin? Huwag kang mag-alala, hindi ito labag sa iyong kalooban. Maaari mong piliing gawin ito o hindi. Ayos lang ako kahit na pinili mong huwag gawin. Talaga, manamham. Sige na, pero eto muna sasabihin ko. Pipiliin ko kung gagawin ko o hindi ayon sa sarili kong kagustuhan. Oo naman, deal. Nakangiting sabi ni Luna. Tiningnan ni David ang ngiti ni Luna at naisip na baka nahulog na siya rito. Kahit na totoo na kung ngayon lang siya nakapikit, ang napakarilag na babaeng ito ay namatay na. Tila kailangan niyang matutunan kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Umalis si David dahil napapansin na ng ilang estudyante ang nangyayari. Ayaw niyang tingnan siya ng iba na parang clown. Pinanood ni Luna ang pag-alis ni David. Bagamat medyo natulala pa rin siya, ngayon ay may nakakaakit na ngiti sa kanyang mukha. Chapter 127. Umalis si David. Si Luna ay nanatiling nakatayo sa parehong lugar na may kaakit-akit na ngiti na bumalatay sa kanyang bahagyang nagtatakang mukha. Tila kailangan niyang umasa kay David upang maalis ang kanyang masamang kapalaran na itinakda ng kanyang pamilya para sa kanya. Gayunpaman, gusto lang ba niyang baguhin ang tadhana na itinakda ng kanyang pamilya para sa kanya? Siguro kaya niyang pagsikapan ito. Sa pag-iisip nito, medyo mabilis na huminga si Luna. Ilang taon na ba? Matagal na siyang sumuko sa gayong hindi makatutuhanang mga ideya. Hindi man lang siya tumanggi ng ayusin ng pamilya niya ang kasal niya.
Nakaramdam siya ng pag-aatubili at kasabay nito ay gusto niyang iwan ang pamilya, para kumawala sa trauma na dinala sa kanya ng lalaki mula sa kanyang pagkabata. Sa kritikal na sandaling ito, nang siya ay malapit ng magtapos at matupad ang arranged marriage, nakilala niya si David. Ang biglaang pagbagso ng lakas ni David ay sumakaw sa kanya. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong kalakas na aura kahit na mula sa mga nakatatanda sa kanyang pamilya. Ito ay isang ganap na henyo. Isang parirala ang pumasok sa isip ko. Bagaman sila ay mga kapantay, ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kakayahan ay hindi malulutas. Si David ay tiyak na isang kahalili na inalagaan ng isang pinakamataas na kapangyarihan. Maaaring siya ang second degree na kahalili ng Shorons, ngunit sa tulong ng isang makapangyarihang first degree na kahalili, maaari siyang kumuha ng pagkakataon. Sa tingin mo nanalo ka, Wendy Shoron? Hindi naman kailangan. Maghahanda ako ng napakalaking regalo para sa iyo. Tahimik na saad ni Luna sa kanyang puso. 2 araw na naman ang lumipas. Si David ay naging vice-presidente ng Martial Arts Club. Kahit na patuloy pa rin siyang lumayo kay Luna. Alam niya ang intensyon ni Luna. Gusto niyang gamitin siya para labanan si Zachary. Ayos lang sa kanya yun dahil magkaaway pa rin sila at baka isang araw ay gumanti siya sa kanya. Tinanggap niya ang tungkuling vice president dahil lamang sa bahid ng guilt sa kanyang puso. Bagamat unang inatake siya ni Luna, wala siyang balak na saktan siya. Totoong muntik na niya itong mapatay dahil hindi niya makontrol ang lakas niya. Mahirap para sa isang kabataang tulad niya na may mabuting pakikitungo sa lipunan na tanggapin ang katotohanang nakapatay siya ng tao. Sa makatuwid, itinuring niya ang tungkulin ng vice-presidente bilang isang paghingi ng tawad. Sa hiling naman, depende sa mood niya kung papayag siya o hindi. Sa araw na ito, nakatanggap si David ng tawag mula kay Hugh. Gusto siyang makilala ng isang pangunahing miyembro ng SEC. Nakarating na sila sa Golden Leaf Hotel. Nagpahinga si David sa hapon at pumunta sa Golden Leaf Hotel. Dumating siya sa labas ng top-notch presidential suite kung saan nanatili si Hugh sa Golden Leaf Hotel. Kumatok. 2 beses kumatok si David. Biglang binuksan ni Hugh ang pinto. David, pumasok ka. Magalang na sabi ni Hugh. Wala siyang choice kundi maging magalang. Si David ay kasalukuyang sikat sa buong SEC. Bukod dito, si David ay itinuturing na isang iginagalang na figure sa kanya. Ang pag-imbite kay David sa SEC ay ang pinakamahusay na pagpipilian na ginawa niya. Ito ay isang stepping stone para sa kanya upang manahin ang mga Greens sa hinaharap. Napakabait mo, Hugh, sabi ni David. Pumasok na siya sa kwarto. May lalaking nakaupo sa sofa. Nang makita niyang papasok si David, tumayo siya para batiin siya. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, David. Ang pangalan ko ay Bill Fisher, pangunahing miyembro ng SEC. Best friend ko si Hugh. Hawak ko ang ilan sa mga share noong una kang bumili ng Golden Leaf Hotel. Nakangiting sabi ni Bill. Siya ay sinusukat David habang siya ay sa ito. Bata pa, masyadong bata. Laking gulat niya na kaya pala talaga ng binata sa kanyang paningin na palayasin si Zachary palabas ng River City. Bukod dito, hindi pa nakakagalaw si Zachary pagkatapos ng nakakahiyang pagsubok, at sapat na iyon para ipakita kung gaano kitikot ang binatang ito. Masyado kang mabait, Mr. Fisher. Chapter 128. Sinusukat din ni David si Bill habang nagsasalita siya. Sa kanyang unang bahagi ng 30s o higit pa. Maamo at matikas. Isang mahinhin na ginoo, tila. Isang babaeng killer for sure. Hindi nakakaramdam si David ng superior na aura sa kanya, ngunit mas isang simoy ng hangin na napakaginhawa sa pakiramdam. Umupo na ang tatlo. Binuhusan ni Bill si David ng isang tasa ng tsaa at sinabing, subukan mo ang tsaa, David. Hindi makatanggi si David, kaya kinuha niya ito at humigop. May matamis na aftertaste pagkatapos uminom ng tsaa, at medyo mabango din. Manam, ang galing talaga, sabi ni David sa mapagpanggap na paraan. Wala siyang alam tungkol sa tsaa. Natutunan niya ang lahat ng ito sa telebisyon. Siya ay isang mahirap na tao na gumugol ng kanyang bakasyon sa pagtatrabaho ng part-time na trabaho, kaya paano siya nakainom ng ganoong klaseng tsaa? Uminom siya dati ng black tea at green tea pero medyo pare-pareho ang lasa. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila.
Kung alam ng mga tea expert kung ano ang nasa isip niya ngayon, malamang nasasabog na ito. Ito ay hindi ordinaryong tsaa. Ang taunang produksyon ng tsaa na ito ay limitado sa bansa, at ang mga pinalad na uminom nito ay malaking shot. Tama, sa pagsasalita tungkol sa kung saan, ito ay ang lahat ng salamat sa iyo na maaari kong inumin ang tasa ng tsaa ngayon, David. Hindi ako madalas magkaroon ng pagkakataong inumin ito. Alam ng Big Boss na narito ako para makita ka at espesyal na hiniling sa akin na dalhin ito sa iyo, nakangiting sabi ni Bill. Ang Big Boss, WHO, ang nagtatag ng SCC. May mga tanong si David sa kanyang puso. Hindi siya nagtanong, ngunit kung ang kabilang partido ay nakapag-alok sa kanya ng ganoong mahalagang tsaa, hindi ito magiging kasing simple ng pagbanggit ng isang salita. Ito ay napakabuti talaga, nakadalawang higop pa ng bongga si David. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari noong araw na iyon, David? Sobrang curious kaming lahat. Paano mo nagawang ipahiya si Zachary ng ganyan? Pumasok si Hugh. Tumigil si Bill sa pag-inom ng tsaa at tumingin kay David. Gusto rin niyang malaman kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Walang kawili-wili tungkol dito, talaga. Maikling ipinaliwanag ni David ang nangyari noong araw na iyon, ngunit inalis ang bahagi kung saan nabasag niya ang espada gamit ang isang snap ng kanyang daliri. Naisip niyang hindi tama na ipagmalaki ang sarili. Hindi mo sinabi ang totoo, David. Paano mo maalis ang pinakakawili-wiling bahagi? Nabalitaan ko na hinuli mo ang espada ni Zachary gamit ang dalawang daliri at nabasag ang alloy sword na daladala niya sa loob ng maraming taon gamit ang isang snap ng iyong mga daliri. Hindi yun isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Sabi ni Bill, kung alam niya, bakit niya hiniling sa akin na sabihin ito? Tunay na mahirap basahin ang isip ng mga big shot. Nagkamali ka, Mr. Fisher. Ang pinakakagiliw-giliw na bahagi ay dapat na ang labanan ni Paul at Mac. Ang ginawa ko lang ay magdagdag ng konting pampalasa sa dulo, mahinhin na sabi ni David. Hindi kumibo si Bill. Kilala niya si Mac Hill. Isang veteranong manlalaban sa Tiger Rank. Kahit na si Paul, ang Tiger Ranker sa paligid ni David, ay isa na hindi pa niya narinig noon. Ang labanan sa pagitan ng dalawang Tiger Ranker ay dapat nakawili-wili. Kaya bang basagin ni Mac ang alloy sword ni Zachary sa pamamagitan ng isang snap ng kanyang mga daliri, bagaman? Malamang hindi. Iyon ay isang material na binuo ng pinaka-advanced na teknolohiya. Ito ang dahilan kung bakit labis nilang pinahahalagahan si David. Kung ito ay isang Tiger Rank escort lamang, hindi sila magkakaroon ng ganoong kaguluhan upang magpadala ng isang pangunahing miyembro na tulad niya upang makilala ng personal si David. Hindi rin sana umiwas si Zachary sa pag-arte hanggang ngayon. Siya ay napakabata ngunit napakalakas, kaya malamang na siya ay nagmula sa isang nakatataas na background. Hindi tulad ng mga nobelang martial arts at mga palabas sa TV, walang mga kakaibang pagtatagpo sa mundong ito kung saan ang isang tao ay biglang makakakuha ng isang diskarte sa paglilinang upang maisigawa ang pinakamahusay na martial arts. O marahil ay nakuha ang mga kasanayang ipinasa ng isang nakatatanda, na agad na nakakuha ng mga kasanayang naipon sa loob ng 12-dosenang taon. Kalokohan lang ang mga iyon. Ang kakayahan ng isang tao ay kailangang isabuhay ng paisa-isa, at ang mga may pinakamalakas na kapangyarihan lamang ang makakapag-alaga ng pinakamataas na henyo tulad ni David. Chapter 129. Ang trio ay nagtipon upang gumawa ng maliit na usapan, na karamihan ay upang magtatag ng isang magandang relasyon kay David. Dahil sa lakas na ipinakita ni David, medyo namangha si Bill, isang pangunahing miyembro ng SCC. Naisip niya na wala siyang masyadong pagkakataong matalo si Zachary kung sakaling lalabanan siya nito. Bukod dito, isa siya sa mga nangungunang miyembro ng core sa SCC. Karamihan sa mga pangunahing miyembro ay walang kalaban-laban sa 8 mahuhusay na mandirigma ng T-Faction. Nakaramdam ng kaunting pagkabagot si David. Hindi siya sanay na gumawa ng maliliit na usapan na may malalaking putok na tulad nito. Hindi pa niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang malaking pagbaril, ngunit iba ang iniisip ng iba. Nang makitang malapit na ang oras, sinabi ni Bill kay David, "David, hindi lang ako nandito para makipagkita sa iyo sa pagkakataong ito, ngunit dinalhan din kita ng mensahe mula sa Big Boss. Alam niya ito.
Alam ni David na may iba pang intensyon si Bill nang banggitin niya ang Big Boss sa simula. Oh, I wonder kung sino itong Big Boss. At ano ang gusto niya. Alam ni Hugh na kakapasok ko lang sa SCC at wala akong masyadong alam sa lugar na ito. Tanong ni David. Ang pangalan ng malaking boss ay si Clinton Zimmerman, isa sa 3 tagapagtatag ng SCC, ang pinakamalakas at ang may pinakamataas na prestihiyo. Pagkatapos ay dahan-daw ang ipinaliwanag ni Bill ang mga intensyon ni Clinton kay David. Sa madaling salita, kailangan ni Clinton ng pabor mula kay David, ngunit kung ano ang pabor na iyon at kung kailan niya kailangan ang pabor na iyon ay hindi pa napagdesisyonan, ngunit ito ay tinatayang nasa 6 na buwan na panahon. Si Clinton ay dating kaibigan ni Stan mula sa T-Faction at pareho silang lumaki. Pareho silang prominenteng figure sa bilog at parang magkapatid lang. Sabay silang nagtatag ng T-Faction at pareho silang nasa sentro ng atensyon. Gayunpaman, ang hitsura ng isang babae ay ganap na sumira sa kanilang magkakapatid. Lorraine Lovewood, isang babaeng napakaganda, isang babaeng nabigla sa isang panahon. Isa na kina Clinton at Stan, 2 binata na nakarating sa rurok ng tagumpay, ay umibig sa kanya ng sabay. Si Lorraine ay ang bunsong anak na babae ng Lovewoods, ngunit dahil sa kanyang congenital disorder, hindi na raw siya mabubuhay ng lampas sa 18, kaya kalaunan ay kinuha ng isang master. Bumalik siya sa capital city sa edad na 22, na pumukaw ng paghanga ng mga batang henerasyon sa capital city sa sandaling siya ay lumitaw. Maging sina Clinton at Stan, na parehong nasa taas ng kanilang kapangyarihan noong panahong iyon, ay walang pagbubukod. Nagkasundo ang dalawa na makipagkumpetensya ng patas, at ang isa naman ay kusang umamin ng pagkatalo kahit sino pa ang piliin ni Lorraine sa huli. Kung si Lorraine ang pumili ng isa sa kanila, o wala, ang dalawa ay hindi magkalaban. Gayunpaman, gumawa ng 10 taong kontrata si Lorraine sa dalawa. Kailangan niyang umalis para sa isa pang 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, mapapangasawa niya ang pinakamaganda sa mga nakababatang henerasyon. Nang maglaon, nabigo si Clinton na makuha ang posisyon ng pamumuno ng T-Faction at lumipat sa Springfield, na nagtatag ng SCC na may isang heroic duo, na bumubuo ng 2 ganap na natatanging kapangyarihan kasama ang T-Faction. Hindi alam ni Clinton kung paano hahatulan ni Lorraine ang tinaguriang pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon. Ngayon, si Stan lamang ang may huling say sa T-Faction, ngunit sa SCC, mayroong 3 magkakaibang awtoridad, kaya natalo na siya ng malaki sa aspetong ito. Sa pagtatapos ng 10 taong kontrata, umaasa si Clinton na matulungan siya ni David. Sa pamamagitan ng kakayahan na ipinakita ni David at ng mga nakatagong puwersa sa likod niya, natitiyak niya na si David ay maaaring maging kanyang kanang kamay. Natigilan si David matapos maunawaan ang mga pangyayari sa bagay na iyon. Si Clinton ay hindi lamang tagapagtatag ng SCC, ngunit siya rin tagapagtatag ng T-Faction. 2 malalaking putok ang naging laban sa isa't isa para sa isang babae. Ang ganitong cliché plot ay talagang umiral sa katotohanan. Akala niya sa mga TV drama lang ito mangyayari. Chapter 130. Anong uri ng babae ang may kakayahang i-on ang 2 big shot laban sa isa't isa? Curious talaga si David sa itsura ni Lorraine. Talaga bang maihahambing siya sa isang ethereal fairy? Nakita mo na ba ang itsura ni Lorraine, Bill? Anong uri ng babae ang may kakayahang gumawa ng 2 malaking shot para sa kanya, kahit na sa kapinsalaan ng pagtalikod sa isa't isa? Medyo nagtatakang tanong ni David. Nakakalungkot, nasa Springfield ako noong panahong iyon. Nang lumitaw si Lorraine sa capital city, hindi siya nagtagal, kaya hindi ko pa siya nakita. Nakakaawa. Si Bill ay pare-parehong na-curious tungkol sa uri ng babae ni Lorraine, lalo na si David. Paano ako tutulong kung walang mga tagubilin? Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni David. Hindi na kailangang magpanik, David. Ang kompetisyon para sa pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon ay walang iba kundi isang kompetisyon ng kapangyarihan at kakayahan. Who knows, baka si Lorraine na lang ang mag-away sa dalawa, and that would be handled by the big boss, own business such that you wouldn't have to do anything anymore, David. Humihingi lang kami ng tulong sa iyo kung sakali. Kahanga-hanga. Pagdating ng panahon, baka hindi na niya kailangan pang gawin bago makita si Lorraine pati na rin ang duet ng 2 big shots. Sige na, sumasang-ayon ako.
Sabihan mo lang ako pagdating ng panahon, sagot ni David. Bilang senior member ng SEC, kailangan niyang magpakita ng respeto sa Big Boss. Bukod dito, kailangan niya ang pagkakakilanlang ito upang mapalawak ang kanyang kapangyarihan. Ang prangka, David, mula ngayon, ikaw ay magiging pangunahing miyembro ng SEC. Ito ang desisyon ng Big Boss. Ipapadala ko sa iyo ang ilan sa mga impormasyon tungkol sa iyong awtoridad at mga obligasyon bilang isang pangunahing miyembro mamaya. Hindi tulad ng isang high-tier na miyembro, ang isang pangunahing miyembro ay itinuturing na senior na miyembro ng SEC at maaaring lumahok sa mga pangunahing desisyon. Na-promote lang ba siya bilang isang core member? Ganon kabilis. Hindi na niya kailangan pang gumastos ng kahit isang sentimo. Gusto talaga ni David na gumastos ng pera. Ang kanyang mga marangyang puntos ay hindi lumalaki. Si Pearl ay hindi rin magaling gumastos ng pera, at iyon ay labis siyang nabahala. Medyo naiinggit si Hugh kay David. Core na miyembro. Ilang miyembro ng high tier ng SEC ang natigil sa puntong ito. Sa katunayan, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa pag-promote sa isang high tier na miyembro. Bilang isang negosyante, ang pagsisikap na ma-promote bilang isang high tier na miyembro ay hindi katumbas ng pagsisikap. Ang isang pangunahing miyembro, gayunpaman, ay isang bagay na talagang pinangarap niya. Bakit nagmamadaling lumaban si Charles kahit alam niyang hindi siya ang kalaban ni Zachary? Ginawa niya ito para lang mapansin ng tatlong amo. Para lang ma-promote siya bilang core member. Lumaban siya kahit na nanganganib ito ng malubhang pinsala o kamatayan. Ipinakita nito kung gaano kaakit-akit ang pagiging isang pangunahing miyembro. Kung ma-promote siya bilang isang pangunahing miyembro, magagamit niya ang mga kapangyarihan ng SEC, dahil iyon ay karapatan ng isang pangunahing miyembro. Sa pamamagitan nito, maaalis ang krisis ng kanyang pamilya, at kahit na wala na ang kanyang lolo, walang sinuman ang magtutulak sa mga Luther o River City. Kung may humipos sa kanila, lalaban sila sa SEC, na isang bagay na walang nang ahas na gawin. Ang mga high-tier na miyembro ay hindi nasiyahan sa gayong pagtrato. Kahit na sila ay mga miyembro din ng SEC, ang iba ay nagdaragdag pa rin ng asin sa kanilang sugat at darating at mang-aagaw ng isang piraso ng pie kapag ang kanilang pamilya ay may problema. Hindi ipinagbabawal ng SEC ang panloob na hidwaan na ganoon. Ang mahihina ay pagkain ng malakas. Iyon ay palaging katotohanan pati na rin si T. Ang paraan ng paksayon sa paggawa ng mga bagay. Hindi lahat ng miyembro sa SEC ay nagkaroon ng kapatiran. Marami ang naghihintay na magsaksak din sa likod. Sa pagharap lamang sa T-faction ay sama-sama silang lalaban sa karaniwang kaaway. Ito ay isang patakaran na ipinataw ng tatlong mga boss. Gaano nakatagal mula noong sumali si David sa SEC? At gayon, paman, na-promote na siya bilang isang pangunahing miyembro. Kung may lumabas na balita, maraming mga high-tier na miyembro na natigil sa antas na ito ay may inggit hanggang mamatay.